Isang masaya, masagana at pinagpalang araw po sa ating lahat. Dadako po ulit tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na matatagpuan po natin sa Book of Matthew chapter 28. So dito po tinatalakay ang resurrection ng Panginoong Hesus. So isang anghel ng Panginoong Yahweh ang nagpakita kay Mary Magdalene at isa pang Mary para ibalita na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay at hindi na nila ito matatagpuan sa libingan. Sabi sa verse 7, puntahan niyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin niyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauuna na siya isa sa inyo sa Galileo. So, nagmamadali silang tumugon na ang puso nila ay puno ng banal na pagkatakot, paggalang at galak. At along the way, nagpakita nga ang Panginoong Hesus sa kanila at nagwikang, throw off all your fears, go and tell my brothers to go to Galilee. They will find me there. So, nung makarating sa 11 disciples ang balita, nagpunta sila sa bundok at natagpuan nga nila ang Panginoong Hesus, ngunit ang iba ay nagdududa. So, napakahalaga po ng resurrection ni Jesus dahil ito yung malinaw na katuparan ng salita ng Diyos, ng kanyang mga pangako. So, ito po yung kasiguraduhan na we are safe and secure. Ito ang ating kaligtasan, ang ating bagong buhay. He had conquered death. So God has given us great commission. So we must have, ito po ang ating topic today, unrelenting passion. So ito po yung intense, unwavering, and persistent enthusiasm for something that shows no stopping, lessening, or giving up. It conveys a strong sense of determination and commitment, often seen as positive trait, allowing someone to pursue their goals with bagay na pinapagawa ang Panginoong Hesus na dapat po natin gawin. Una, throw off all your fears. So ano ba yung mga bagay na kinatatakutan mo pa na nakatago sa iyong puso? Dapat tanggalin natin ang pagkatakot dahil ito'y nagpaparalyze sa atin to do kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon at ito'y humahadlang para maging fruitful tayo. So ano ba yung mga takot natin ngayon? Yan ba ay yung sa past sins natin? So remember, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, in-acknowledge natin ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, tayo ay kanyang pinatawad na. Binura niya na ang lahat ng ating mga kasalanan, kaya hindi na dapat natin ito balik-balikan pa. Pangalawa, yung maling otoridad ba yan sa ating buhay? Dito kasi yung mga chief priests, binribe nila yung mga guards with a large sum of money para magsinungaling at sabihin nila na kaya nawala ang katawan ng Panginoong Hesus ay dahil ninakaw ito ng kanyang mga disipulo. Kaya hanggang ngayon, ito yung alam ng maraming mga Hudyo. Kaya maraming naliligaw dahil sa false witness. So, huwag po tayong matakot sa mga maling otoridad who can kill our bodies but cannot kill souls. Instead, we should reserve our fear for the one who can kill both body and soul in hell at ang Panginoong Diyos po. Kung mayroong matitira sa puso natin, yun lang ay ang banal na pagkatakot sa Panginoong Diyos. Tandaan po natin, ayaw po ng Panginoon na nag-spread tayo ng lies and rumors at nagbibigay po tayo ng false testimony. Yun po yung isa sa mga kinamumuhian ng Diyos. At pangatlo, takot ka ba na sumunod sa utos ng Diyos dahil hindi mo kaya? Tandaan mo, pag once na may inutos sa atin ng Diyos, ang Diyos ang bahalang mag-equip sa atin para magawa natin yung mga bagay na pinag-uutos niya. Or takot ka ba na mawalan ka? Dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, nagbibigay tayo ng oras, nagbibigay tayo ng part ng kinabubuhayan natin. So, tandaan po natin, anumang binibigay natin sa Panginoong Diyos, kung kala ng ibang tao nawawala yan, nagkakamali po sila dahil higit pa dyan ang binabalik ng Panginoon sa ating mga buhay. Pangalawa, go and run. So sabi nga ni Spurgeon, but he who is Christ's running footman shall meet his master while he is speeding on his way. So running in the way of obedience are likely to be met by Jesus. So, kailangan din po talaga makita po sa atin yung strong sense of determination and commitment sa ating mga ginagawa. We will do yung ating Great Commission ng may pagmamadali. So, isipin mo, di ba, pag tumatakbo ka from here to a certain place na kailangan mong marating in time, every
obstacle sa daan, iiwasan mo. At kung kaya mong talunan para malagpasan mo ito, gagawin mo. So, kailangan mong ma-overtake. But sadly, maraming Christians are overtaken ng kasalanan. Sila yung na-overtake. So, hindi sila kasi nakafocus sa finish line, sa goal. Kung saan-saan sila gilid nakatingin, nagiging sanhi ng pagbagal nila sa pagtakbo o minsan pagkakadapa nila. So, katulad ngayon, isa sa talagang pinaka-distraction natin ay yung social media na kung hindi tayo magpipigil, tiyak na mauubos ang ating oras. With social media, kulang ang ating oras. Pero pag walang social media, ang dami nating nagagawa. Hindi tayo nalilipasan ng oras. Nagagamit natin ang oras sa tama. So, the time is ticking. The clock is ticking. The end is near. Meron tayong finish line na dapat maabot. Don't be a slut. Let's go and run. Number 3, tell. So, sa verse 10, sabi po, tell all my brothers to go to Galilee. They will find me there. So, sabihin natin sa mga tao where to go. Let us point them sa tamang direction, which is si Jesus. Sabi sa John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes through the Father except through me. Ang kaligtasan ay kay Jesus lang po natin matatagpuan. So, ang conclusion ko po, let us pursue our goals, the Great Commission, with unrelenting passion. Let us show constant and forceful effort with signs of no stopping or never giving up. Jesus is with us if we run with obedience. So, gawin po natin ang mga pinapagawa. Let us make disciples of all nations. Let us baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Let us teach them to follow all of His commandments. Ituro natin sa kanila na kung hahanapin nila ang Panginoong Hesus ng buong puso, ay siguradong matatagpuan nila ang Panginoong Hesus. I hope may natutunan po tayo today na i-apply po natin sa pang-araw-araw na ating buhay. God bless everyone!